Sige, Jimmy, maganda yung katapatan ng puso mo, no? Hindi madaling yung yung kinalalagyan mo ngayon sa mundo na parang normal na lang yung korupsyon. Wow, very timely, ano? Normal na yung maling kalakaran. Pero tandaan mo, yung katapatan na hindi na out of fashion. Ibig sabihin, hindi yan yung parang uso na ngayon. Nung araw siguro, tapat pa ang mga tao. This is something that is spiritual and biblical, and this is moral. So, ang moral po, hindi bumababa yan throughout eternity. Yung moral standard. Hindi pwedeng normal na ngayon magnakaw, okay na yan, hindi na yan issue ngayon. So, meron akong mga konting payo sa iyo, Jimmy. Number one, is stand for what's right even when it costs everything. Yung pagiging tapat ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki yung halaga ng pera, kundi kung gaano kabigat yung halaga ng konsensya. Alam mo, Jimmy, ang mundo may sistema, pero si Kristo may kaharian, may kingdom siya. At kung ikaw ay, nasa side ni God, iba yung sukatan mo. Sabi sa Kawikaan 28:6, mas mabuti pa ang mahirap na namumuhay ng matuwid kaysa sa mayaman na namumuhay sa kasalanan. Jimmy, kinontrast na tong Proverbs na to, yung dalawang tao na mahirap pero matuwid. Yung isa naman, nagkakamal na maraming salapi pero alam mo yon, nakaw naman at hindi maganda. So, remember Jimmy, God honors integrity. Alam ng Diyos kung gaano kahirap yung kalagayan mo. May pamilya kang sinusuportahan, may pressure na, alam mo yun, makapag-provide. Pero wag mo kalimutan, ang Diyos ang totoo nating provider. The Lord will not let the righteous go hungry. Ika nga sa isang proverb sa Bible. Hindi mo kailangan sumabay sa takbo ng sistema ng nakawan dyan sa opisina. Ang mga tapat na tao ay maaaring maghirap panandalian. Pero sa huli, Jimmy, walang nalulugi pag nasa side ka ni Lord. At pangatlo, you can be the light in a dark place katulad ng opisina mo. Hindi aksidente na nilagay ka ni Lord yan. Baka gusto niya ikaw yung maging salt and light sa madilim na lugar na yan ng trabaho mo. Maaring hindi mo mabago agad ang sistema, pero one person at a time, by being a good example, baka makita nila yung buhay na talagang may integridad. So, practical steps sa end, i-document mo lang din yung mga bagay-bagay dyan para to protect yourself legally while maintaining your integrity. And then pray before you act. Magsika ng counsel, makipag-usap sa pastor, mentor, o kung may pari ka, kung katoliko ka, makipag-usap ka sa kanya. And keep working excellently. Gawin mo pa rin yung trabaho mo na may excellence. Dahil sa huli, Jimmy, si Lord ang boss mo. Ang sistema ng mundo ay pansamantala, pero ang gantimpalang katapatan ay walang hanggan. So, ulitin ko lang po, Kawikaan 28, versikulo 6, mas mabuti pang mahirap na namumuhay na matuwid kaysa sa mayaman na namumuhay sa kasalanan. Tayo manalangin, Lord, tulungan niyo po si Jimmy to have integrity sa kanyang trabaho, despite sa kalakaran ng illegal at immoral sa kanyang paligid. Lord, nananatili siyang tapat. At Lord, alam ko, i-bless mo ang mga tao na nananatiling tapat. Kung gagamitin mo siya para maging salt and light, so be it. Pero Lord, kung kailangan niyang umalis, Lord God, in the name of integrity, alam ko, hindi mo rin siya hahayaang magutom at hindi mo siya papabayaan. Salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.